Alam nyo, para sa mga ninuno natin, yung kidlat sa langit, hindi lang yan basta-bastang weather phenomenon. Para sa kanila, isa yang mensahe, isang kwentong may dalang takot, minsan babala, pero minsan din may dalang pag-asa. So halika, pakinggan natin ang isang alamat na magpapakita kung paano ang pag-unawa ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa takot. Ito yung pinakapuso ng pag-aaral natin sa kwentong ito. Sinasabi nito na sa likod ng bawat tila nakakatakot na pangyayari sa kalikasan, may mas malalim na dahilan. Mayroong isang balanse na kailangan lang nating maunawaan. Okay, simulan natin ang kwento sa isang pamayanan na, bihag talaga ng takot. Isang lugar kung saan ang bawat kulog ay parang hatol at ang bawat kidlat ay isang parusa. Isipin nyo na lang yung isang nayon na parabang napaparalisa tuwing may paparating na unos. Sa malaya, yung bagyo, hindi lang yan simpleng panahon Para sa kanila, kalaban yan. Yung hangin, bumubulong ng panganib at yung kidlat, para itong nagbabantang kamay mula sa kalangitan. At dito pala nag-uugat yung takot nila. Kasi para sa kanila, ang kidlat, hindi lang yan basta natural na pangyayari. Personal yan. Sabi nila, galit daw si Bathala o kaya nag-aaway yung mga Diyos sa langit. Yung mga ganitong mitolohiya, yun yung naglagay ng pader sa pagitan nila at ng kalikasan. Ginawa nilang kaaway yung dapat sanay kakampi. Pero sa gitna ng lahat ng takot na yan, may isang bata na naglakas loob magtanong. Habang lahat tinatanggap na lang yung mga kwento ng parusa, si Lakan naman naghahanap ng pangunawa. Yung mga simpleng tanong niya, yung pala ang magiging unang hakbang para baguhin ng lahat. At dito na nga natin makikilala si Lakan. Siya yung batang hindi nagpatalo sa takot. Sa halip, pinili niyang maging estudyante ng unos. Imagine, habang lahat ng tao nagpapanik, si Lakan, anong ginagawa niya? Nagmamasid lang siya. Imbes na galit ang makita niya sa bawat kislap, nakakita siya ng pattern, ng isang sistema. Para sa kanya, ang bagyo ay hindi basta kaguluhan. Hindi siya biktima nito, kundi isang tagapanood na sinusubukang intindihin ang wika ng kalikasan. Grabe no? Sa mga salitang yan, maririnig mo na agad yung pundasyon ng pananaw niya. Isang malalim na tiwala. Habang ang iba tingin sa kalikasan ay isang malupit na hari, si Lakan, ang tingin niya rito ay parang isang ina na hinding-hindi siya papabayaan. At yun na, dumating na yung sandali. Yung kidlat na yon, hindi pala atake, isa pala itong imbitasyon. Isang tawag para tuklasin niya ang katotohanang hindi kayang ipaliwanag ng mga lumang pamahiin. So, anong ginawa ni Lakan? Siyempre, sinundan niya yung tawag. At dinala niya siya nito sa pinakapuso ng gubat, kung saan naghihintay ang mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Yung paglalakbay niya para itong isang proseso ng pagkatuto, di ba? Bawat hakbang mula sa pakikipag-usap sa diwata hanggang sa pagharap sa puno ng apoy, unti-unting tinatanggal yung mga sapot ng takot sa isip niya at inihahanda siya para sa isang napakahalagang katotohanan. At ito na yung sagot, ang kidlat pala hindi parusa. Isa itong restorasyon. Ito pala yung paraan ng mundo para linisin at pagalingin ang sarili nito. Ang galing, di ba? Ang natuklasan ni Lakan ay hindi mahika kundi isang prinsipyo ng ekolohiya na ang kalikasan ay laging naghahanap ng balanse. At ito, napakahalaga nito. Yung dahon ng apoy, hindi yan para kontrolin yung kalikasan, ha? Simbolo ito ng pakikiisa. Isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagsupil, kundi nasa pag-unawa at paggalang. So okay, may kaalaman na si Lakan, pero heto na yung totoong challenge. Paano niya ibabahagi ito sa komunidad niya na hanggang ngayon bihag pa rin ng takot? Tingnan nyo yung pagkakaiba. Grabe no? Sa kaliwa, nandito yung nakasanayan na nilang takot at pag-iwas. Sa kanan, yun yung bagong paraan na dala ni Lakan. Isang aktibong pagharap sa hamon na ang ugat ay hindi lang basta tapang, kundi malalim na pangunawa. Dito sa mga salitang to, hindi na lang siya basta batang mausisa. Dito, si Lakan ay naging isang leader, isang community organizer. Hindi lang siya nagbahagi ng impormasyon, nanawagan siya para sa isang bagong pananaw. Isang shift mula takot papuntang respeto. Napakasimple ng mga salita pero napakalakas. Dito nangyari yung pagbabago. Yung pagtitipon nila, hindi lang yan pisikal na pagsasama-sama. Ito yung simula ng kanilang kolektibong pagkilos, yung mismong pundasyon ng tinatawag nating climate resilience.
So yung itinuro ni Lacan, hindi lang yang isang ritual, isa itong sistema ng paghahanda. Yung pagtitipon para sa pagkakaisa. Yung pag-aalay, simbolo ng bago nilang kasunduan sa kalikasan. Ito yung praktikal na paraan para ipakita yung pagbabago nila mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging mga tagapangalaga. Alam nyo, ang alamat na ito ay higit pa sa isang kwentong pambata. Sobrang dami nitong aral na napapanahon hanggang ngayon. Tingnan nyo, ang linaw ng resulta, di ba? Nung pinalitan nila yung takot ng pag-unawa at pagkakaisa, yung dating banta naging biyaya. Yung unos na dating sumisira ng pananim nila, ngayon nagdadala ng panibagong buhay. Ito yung perpektong halimbawa na kung paano natin tinitingnan ng palikasan, yun din ang humuhubog sa magiging kinabukasan natin. Yung kwento ni Lacan para itong isang blueprint para sa modernong sustainable living. Ipinapakita nito na ang totoong katatagan natin sa harap ng mga hamon ng kalikasan tulad ng climate change ay nakasalalay talaga sa pagkakaisa ng komunidad at sa isang relasyong puno ng respeto sa ating kapaligiran. At iniiwan tayo ng alamat na ito na may isang napakahalagang tanong. Sa harap ng mga modernong bagyo natin ngayon, krisis sa klima, mga pandemya, pagkakawatak-watak, ano kaya ang magsisilbi nating dahon ng apoy? Siguro, tulad ni Lacan, ang sagot ay wala sa mahika. Baka nasa paggamit ng kaalaman, sa pag-oorganisa ng ating mga komunidad at sa pagpili palagi ng pag-unawa kaysa sa takot.